Good day! Sa araw na ito, ating tatalakayin ang aralin number 2, kontribusyon ng kabiasnang Romano. Ating alamin ang mga mahalagang pangyayari sa kabiasnang ito, gayon din ang mga kontribusyon nito. Upang simulan ng ating aralin, alamin natin kung saan ba nagsimula ang kabiasnang Romano. Ang kabiasnang Romano ay umusbong sa bansang Italy na matatagpuan sa kanlurang Europe. Ito ay isang peninsula na nakausli sa Mediterranean Sea. Noong first quarter, ating nalaman na ang peninsula ay isang anyong lupa na kung saan 3/4 ng lupa ay napaliligiran ng tubig. Ang Mediterranean Sea naman ay matatagpuan sa pagitan ng kontinente ng Europe at Africa. Marami ditong kabundukan at mayroon din namang ilang mga kapatagan tulad ng Latium Plain na kung saan malapit ang Tiber River. At dahil dito, ang Rome ay naging isang strategic location na kung saan naging masagana ang kapatagan, dahilan na rin kung bakit naging maunlad ang agrikultura. Paano ba nagsimula ang Rome? Ito ay tinatag ng unang Romano na nagsasalita ng Latin, isang wika na kabilang sa Indo-European language family. Sila ay lumipat sa gitnang Italy at tinayo ang sakahang pamayanan sa Latium Plain. Bukod doon, mayroong alamat na nagsasaad ng pinagmulan ng Rome. Ayon dito, ito ay tinatag ng kambal na sina Romulus at Remus. Sila ay anak ng god of war na si Mars, hindi Mars pautang ha, Mars, na katumbas ni Ares sa Greek mythology. Natakot ang hari na angkinin ng kambal ang trono, kaya naman ipinaanod niya sa Tiber River ang dalawa. Ngunit sila ay nasagip ng isang babaeng lobo at kalaunan ay inampon ng isang pastol at sa kanilang pagdaki nalaman nila ang nangyari sa kanila at ang kanilang tunay na identity. Sa huli, inangkin din nila ang trono ng hari. Ngunit nagkaroon ng alitan ang dalawa. Humingi sila ng tulong sa mga Diyos kung saan ba dapat itayo ang Roma. At ang pinanigan ng mga Diyos ay si Romulus. At mula noon nagkaroon na sila ng alitan. At ayon sa alamat at sa mga kwento, si Romulus ay pinatay alinman ni Romulus o kaya ng isang supporter ni Romulus. Naging maayos naman ang pamahala ni Romulus sa Rome. Ngunit ito ay sinakop ng tribong galing sa Hilaga. Ito ay ang mga Etruscan. Sila ay magaling sa sining, musika at sayaw. Dalubhasa rin sila sa arkitektura, gawaing metal at kalakalan. Ito ang mga itinuro ng Etruscan sa mga Romano. Tinuruan silang gumawa ng gusaling may arko, gumawa ng aqueduct, at itong nasa larawang ito, itong lumabas, ito ay example ng may arko, ito ay ang Malagonlong Bridge na makikita sa Tayabas, Quezon. Tinuruan din silang gumawa ng barko, paggamit ng tanso at syempre paggawa ng mga sandata na gawa dito at pagtatanim ng ubas at paggawa ng alak. Bagamat maganda ang impluwensya ng mga Etruscan, sila ay napatalsik sa Roma sa pamumuno ni Lucius Junius Brutus. At ang kahuli-hulihang haring Etruscan ay si Tarquinius Superbus. Itinatag ni Brutus ang isang pamayanang walang hari. Mayroon lamang doong 2 konsul na may kapangyarihan ng isang hari, na ibinoboto at nanunungkulan lamang ng 1 taon. Kung mayroong di pagkakasundo ang 2 konsul, naghahalal ng diktador na mas makapangyarihan sa 2 konsul, at siya ay nanunungkulan ng 6 na buwan. Ang Republikang Romano ay republika lang sa pangalan, sapagkat maharlika pa rin ang nangingibabaw sa lipunan. At ang mga plebeian, ang mga mahihirap, ay tanging mamamayan lamang. Bukod sa konsul at diktador, mayroon ding assembly na binubuo ng mandirigmang mamamayan. Walang totoong kapangyarihan sa pamahalaan ng assembly, ngunit sila ay pinapakinggan dahil sila ang panig ng mamamayan. Dumako naman tayo sa mga kontribusyon ng kabiasnang Romano. Ang mga Romans ay kinilala bilang pinakadakilang mambabatas ng sinaunang panahon. At isa sa kanilang kontribusyon ay ang 12 tables. Mahalaga ito dahil
Wala itong tinatanging uri ng lipunan. Ito ay batas para sa lahat, ikaw man ay patrician or plebeian. Ito rin ang ginagamit upang alamin ang krimen at tansyahin ang parusa at nakasaad din dito ang mga karapatan ng mga mamamayan at paano isasagawa ang batas. Pagdating naman sa panitikan, ang mga Romans ay nagsimula lamang sa pagsasalin ng mga akdang Griego. At ang isa na nga dito ay ang pagsasalin ni Livius Andronicus ng akdang Odyssey na sinulat naman ni Homer. Ang Odyssey ay tungkol sa 10 taong paglalakbay ni Odysseus matapos ng Trojan War. Si Marcus Plautus naman at si Terence ay nakilala sa kanilang mga akdang comedy o komedya na nagpapakita ng mga katawa-tawang depiction sa mga tao at lipunan. Si Cicero naman ay kilala bilang isa sa pinakamahusay na manunulat at orador. Ang kanyang mga paksa ay kadalasang may kinalaman sa batas at ayon sa kanya, ang batas ay hindi dapat maimpluwensyahan ng kapangyarihan o sirain ng pera kailanman. Pagdating naman sa inhenyera or engineering, nagtayo sila ng mga daan at tulay upang pag-ugnayin ang imperyo. Kabilang na rin dito yung mga malayong lugar na kanilang nasasakop. Marami sa mga daan na ginawa nila noon ay nagagamit pa rin natin sa ngayon, tulad ng Appian Way. Sa Pilipinas, mayroon tayong halos katulad ng Appian Way at ito'y matatagpuan sa Intramuros at gayon din sa Calle Crisologo na nasa Vigan. Sila rin ay mas napaganda ang paggawa ng mga estruktura na mayroong arcs at isa na nga dito ay ang paggawa ng aqueduct na nagsusupply ng tubig mula sa isang lugar patungo sa kabilang lugar. Pagdating naman sa arkitektura, sila ang nakatuklas ng semento. Kaya naman karamihan sa mga estruktura nila ay matitibay. Naging bihasa rin sila sa paggamit ng estuko, isang plaster na pampahid at pantakip sa pader, na sa kasalukuyan ay ginagamit pa rin natin ngayon. Umangkat din sila ng marmol para sa paggawa nila ng kanilang templo at mga columns. At sila rin ay gaya na nabanggit ko, patuloy na naggamit ng mga arko sa paggawa ng mga gusali, na syempre itinuro ng mga Etruscans. Ilan sa mga arkitektura na makikita pa rin natin sa ngayon ay ang basilika na nagsilbing bulwagan or korte at bulungan ng assembly. Gayon din ang forum, isang plaza na nagsilbing sentro ng lungsod. Meron din silang pampublikong palikuran. So medyo kung napanood nyo yung Scarlet Heart Rio, parang ganyan. Yung kanilang liguan ng mga prinsipe. At pamilihan, ngayon din ang isa sa pinakasikat nilang estruktura ang Colosseum, na nagsilbi amphitheater na mga gladiator na siyang libangan at nagbibigay aliw sa mga Romano. Pagdating naman sa pananamit, ang mga lalaki ay nagsusuot ng tunic, isang pambahay na hanggang tuhod, at kapag sila naman ay lumalabas ng bahay, nagsusuot sila ng toga bilang pang-ibabaw dito. So ito ang tunic, ito ang toga. Sa babae naman, nagsusuot sila ng stola, isang pambahay na hanggang talampakan. So tulad niyan. At kapag sila'y lumalabas, sila'y nagsusuot ng palya na pang-ibabaw sa kanilang istola. Sa kasalukuyan, ang Italy ay isa sa napakagandang bansa na mayaman sa kultura, history at tourist spots. Dito nagtatapos ang ating aralin 2. Kala nyo, tapos na no? Syempre may aralin 3 pa. So please watch the next video.